Hello mga kapatid, magandang gabi ho sa bawat isa, Luzon, Visayas, Mindanao. Thanks be to God sa opportunity na tayo nakita sa gabing ito. Alas 8:11 ng gabi sa aking orasan, 25 sa buwan ng Marso, 2025. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat po sa opportunity na kami ho ay nagkita uli sa online upang pag-usapan ng Celibacy Part 2. Naway makatulong ito sa bawat Katoliko nationwide and beyond. Talayan po namin ang proper understanding sa bagay na ito upang meron kaming ma-share sa mga kaibigan na magtatanong kung ano ba talaga itong celibacy na ito. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, na maging maliwanag po sa aming isipan ang bagay na ito. Salamat sa pagkakataon sapagkat kayo po ay nandyan para kami gabayan at tulungan. Tutuwa kami sapagkat sa gabing ito ay mayroong opportunity for us again para matuto ng inyong salita. Salamat po sa mga nakalipas na oras sa maghapon na sinamahan nyo kami, naging mabunga ang aming mga pagtatrabaho, ang mga pag-aasikaso sa mga mahal sa buhay, at even sa mga challenges ng buhay. Maraming salamat po. Patubay, Banal na Espiritu, minsan pa sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, let's review for a while celibacy, pinag-uusapan natin. Christine, magandang gabi. God bless sa buong pamilya. Salamat po sa pag-join sa ating broadcast tonight. Ang ginagamit madalas sa mga protestante at mga evangelical sa pag-atake gamit ang Biblia ay ang 1 Timothy chapter 4, 1-3. Sabi po ron, maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mapandindang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. At ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa. Mga kapatid, hindi ito pwedeng tumukoy sa simbahang Katoliko. Ito pong binabanggit ni Pablo na grupo na nagtuturo ng katuruan ng mga demonyo. Pero sa mga protestante, ito po yung ibinabato nila sa atin. Dahil nga ang Katoliko ay may ganitong paniniwala, ay ipinapalagay nila na ang celibacy na hawak na turo ng simbahang Katoliko ay aral ng demonyo sapagkat ipinagbabawal ang pag-aasawa. Now, nililinaw natin, hindi naman ho ipinagbabawal. Yung mga pare at madre na gustong mag-asawa later on, pwede naman. Kaya lang, hindi pwedeng sabay na nagpapare, madre, mag-aasawa. Hindi ipinagbabawal per se. If they would like to get married later on, kinakailangan lang nilang umalis sa pagiging pare at madre. Hindi ho naman yon ipinagbabawal per se ang pag-aasawa. Ang pinagkunan natin ng ating paniniwala patungkol dito sa celibacy ay doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1579, at doon po sa Code of Canon Law, chapter 3, number 277. Sinagot din ho natin kagabi na totoo ba na hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo? Nasabi natin, hindi po totoo yan. Hindi po totoo, mga kapatid, na tayo pong Katoliko ay may hawak tayong aral ng demonyo kasi may sinasabi tayong celibacy, mga kapatid. Ngayon, pag-uusapan natin ngayong gabi dahil ang mga apostol ng Panginoon ay may mga asawa, especially po si Pedro. Paano natin nasabing may asawa si Pedro? Sapagkat may binabanggit ang Biblia sa Mateo 8:14 hanggang 15. Ang sabi po ron, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan. Sabi po ron, biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Yun lang po sa mga alagad ng ating Panginoon Diyos. Ang medyo na-highlights dito na may asawa ay si Peter, na siyang kauna-unahan nating Pope, mga kapatid, dahil po sa biyanan. Hindi naman binanggit ng Biblia anong pangalan ng kanyang asawa. Eventually,
Parang nawala na ho sa eksena yung gano'n eh. Kung may anak ba sila, wala hong binanggit ang gospel eh. At yung mga sinulat mismo ni Peter sa first and second Peter, wala hong masyadong binanggit. Alam natin, meron siyang biyanan. Okay? Mga kapatid, si San Pablo po ay nagsasabi na may asawa ang tagapangasiwa sa iglesia o yung namumuno. Bakit hindi nag-aasawa ang mga pare? Kayong binanggit naman ni Pablo, yung pag-aasawa ng mga namumuno sa loob ng iglesia lokal. Napasin ninyo unang Timoteo 3:2 at 12. Sabi ni Pablo, kaya nga, ang isang tagapag-asiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, sabi diyan, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Na gusto ko linawin mga kapatid na hindi ibig sabihin binata ang lalaki na gustong mga siwa ay hindi siya magiging qualified kasi binata po siya. Hindi ho. Hindi po yun yung aral ng 1 Timothy chapter 3. Dapat ang pastor binata o dapat may asawa. Hindi ho. Na kung sakaling may asawa ang naglilingkod sa Panginoon, dapat marunong siyang alagaan po yun. Naasikaso niyang kanyang pamilya. Actually, yung chapter 3 ng 1 Timothy, inisa-isa ni Pablo yung qualifications ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan wala siyang kapintasan, isa lang yung asawa niya, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang. Ito yung mga qualifications ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. At binanggit niya pa, nagbigay siya ng emphasis dito na dapat isa lang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang sa sambahayan. Sa 12 apostol, si Pedro lamang ang natukoy na Biblia na may asawa dahil nga po dan binabangkit yung biyanan na pinagaling po ni Jesus ang kanyang biyanan. Sa paglalarawan naman ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, kanya sinabi na ang tagapangasiwa o ang tagapaglingkod ng iglesia ay may isang asawa. Na kung papansinin niyo mabuti mga kapatid, na hindi ginamit ni San Pablo ang terminong dapat ay may asawa. Now, gusto ko linawin mga kapatid na iba ang mensahe sa terminong may isang asawa at sa terminong dapat may asawa. Magkaiba ho yun. Yung sinasabing dapat o yung sinasabing may isang asawa. Sa makatuwid mga kapatid, ang pagkakaroon ng asawa ay isang option o choice ng lalaking mangangasiwa o maglilingkod sa iglesia. Mga kapatid, sa kasaysayan po ng simbahan, totoo na noong unang mga siglo, ang mga pari po ay may asawa o pamilya. Sa paglipas ng panahon, binabalangkas ng simbahan ang pamantayan upang may isaayos ang pamamalakad o pangasiwa sa iglesia. Ang disiplina sa mga alituntunin sa galaw ng iglesia ay lalong pinalalim at mga material na bagay na naiuukol sa kanilang pamilya sa halip na ito ay mailaan sa iglesia. Yung bang binabanggit dito na ano nangyayari kapag ang isang pari ay may pamilya at yung wala? Misa nagagamit ang ministeryo, ang ministry para sa sarili at kapakanan ng kanilang pamilya. Na unang tinalakay yan noong 305 sa pagitan ng taong 305-306 ng Synod of Elvira. Ito'y sa bansang Espanya po, ang pagsasabuhay ng isang pari na walang asawa. Now, inilagay po ang celibacy sa Canon 27 at 33 ng simbahan. At noong AD 385, isinulat ni Pope Siricius ang Directa Decretal, isang paghihikayat sa mga pari para sa buhay na celibate o walang asawa. Ganap na naging tradisyon sa Latin Church ang pagtupad sa clerical celibacy mula noong ika-11 siglo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang celibacy po mga kapatid ay formal na naging bahagi sa pamantayan ng Latin Church sa Roman Catholic ibig sabihin.
noong 1917. Sa panig naman po ng Eastern Orthodox Churches at Eastern Catholic Churches, na later on ito po ay nagkaroon ng full communion with Rome. Ang mga lalaki may asawa ay inoordinahan upang maging pari, maliban sa nahihirang na obispo. Hindi naman ipinapahintulot na mag-asawa ang isang lalaki na tumanggap ng ordinasyon bilang subdeacon. Ngunit noong ika-5 siglo, maging ang obispo ay pinapahintulutan na mag-asawa. Na pagsapit na ika-6 na siglo, nagdesisyon ang Eastern Church na tanging ang celibate monks na lamang ang maaring tumanggap ng episcopacy ordination, samantalang pinapayagan naman na mag-asawa ang isang pari matapos ordinahan. Ngayon, ang pamantayan na ito ay tinularan ng Oriental Orthodox Church. Samantalang pinapahintulutan naman na mag-asawa ang isang ordained deacon sa loob ng Armenian Apostolic Church. Sa Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, Malankara Orthodox Syrian Church at Syriac Orthodox Church. Mga kapatid, ang pamantayan na ito ay hindi naman tinatanggap sa Coptic Orthodox Church ng Alexandria. Now, dapat nating maintindihan, fellow Catholics, na ang celibacy ay para sa mga lalaking magpapari at ito ay hindi compulsory o sapilitan. Subalit, ito ay necessary o kinakailangan na binibigyan diin natin dito, mga kapatid, yung tinatawag na clerical celibacy. Hindi po ito isang doktrina o dogma na Santa Iglesia Katolika. Ito ay isang uri ng disiplina sa sarili para sa mga lalaking itatalaga ang buhay alang-alang sa kaharian ng langit. Now, meron po tayong ilang mga talata rito na pinagbabatayan. Unang Korinto 7:37-38. Sabi po ron ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-asawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban, kung hindi siya napipilitan lamang. At kung kaya niyang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Sa makatuwid, mabuti nang magpakasal, ngunit lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa, ang sabi ni Pablo. Mga kapatid, mula po sa talatang yan na maliwanag na ito ay pahayag ni San Pablo, ang pagpipigil sa sarili ay isang personal na disiplina. Ito ay isang ganap na pagpapahayag ng pagsunod sa Panginoong Hesus alang-alang po sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Now, pangalawang talata, Marcos 8:34. Ang sabi po ron pinalapit ni Hesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasilin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa unang dating sayo ng talata ng 8:34 ng Marcos, na ang pakahulugan nito, itong discipleship na ito, dapat may focus. Wala ka ibang iniintindi sa buhay kundi ang relasyon mo sa Panginoon Diyos at kung paano mo maisasakatuparan sa iyong buhay at ministeryo ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. 19:29 ng Mateo, ito pong sabi, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Anong paliwanag natin dyan? Ang pagtalikod, mga kapatid, at pag-iwan sa mga bagay na para sa sarili ay kaganapan ng pagsunod sa Panginoong Hesus. Sa isang lalaki na nagnanais mag-asawa, kinakailangan niyang itaguyod ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Tama? Ang kanyang focus at atensyon ay nauukol sa kanyang asawa at mga anak. Ang isang lalaki na mag-iiwan o tatalikod sa lahat ng bagay sa mundo, magulang, kapatid, asawa, anak, ari-arian at iba pa, ay itatalaga ang sarili sa paglilingkod alang-alang sa kaharian ng langit, ay makapaglilingkod ng buo o ganap. Hindi magiging hati ang kanyang atensyon, prioridad sa kanyang buhay ang mga gawain para sa Diyos. Palibhasa ay wala siyang pamilya na dapat itaguyod o buhayin. Unang Korinto 7:32 at hanggang 34. Ito ang sabi ni Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay,
Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa, dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayun din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay na sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Now, pakinggan po natin mga fellow Catholics, ang isang pari po ay ikinasal kay Kristo, Jesus, at sa kanyang simbahan. Ulitin natin, ang isang pari ay ikinasal kay Kristo Jesus at sa kanyang simbahan. Kung ang isang pari po ay may asawa, hindi po magiging ganap ang kanyang pagsunod sa Panginoong Jesus upang matapat na magampanan niya ang kanyang pagsunod sa Panginoong Jesus. Kung ang pari po ay may asawa, mahati po ang kanyang atensyon, dahil dalawa ang kanyang paglilingkuran. Hindi siya magiging dedicated at full-time na lingkod ng Diyos, na sa gayon ding pagkakataon ay siyang breadwinner o tagapagtaguyod din para sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Pangalawa, ang pagiging pari, mga kapatid, ay hindi isang karera. Hindi po siya isang karir na may nakatakdang office hours ang paglilingkod tulad ng ordinaryong manggagawa. Sa umaga, alas 8, patatapos hanggang alas 5 nasa opisina. Pagsapit ng gabi, uwi sa kanyang pamilya. Hindi ho ganon. Ang pagpapari ay isang bukasyon, 24/7 sa paglilingkod. Sa isang simpleng lohika at praktikal na pananaw, kung ang pari ay may asawa, ano bang kanyang unahin? Siya ba'y magdiriwang ng banal na misa na nakatakdang oras? Diba? Sunday schedule sa simbahan? O itatakbo niya sa ospital ang kanyang asawa na mga anak? Anong priority? Siya ba'y pupunta sa isang may sakit na nasa critical na kondisyon para magbigay ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, o yung tinatawag na sa wikang banyaga na anointing of the sick o yung extreme unction, o maghahatid ng anak sa eskwelahan na malilate na sa pagpasok? Siya ba'y mauupo sa loob ng confessional room upang maghintay ng mga mangungumpisal o harap ng pagkakakitaan dahil may mga dapat bayaran ang kanyang pamilya, katulad ng upa sa bahay, electric, water, cable, telephone bills, etc. etc. Mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit po tayong merong celibacy. Yan po'y exclusive para sa mga magpapare at mga magmamadre. Mateo 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Dapat kaputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran niyang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Totoo na mahirap maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ito po ang layunin ng silibasi sa mga pare ng Santa Iglesia Katolika. Ang silibasi, mga kapatid, o hindi pag-aasawa ng isang lalaki ay buong pag-aalay ng sarili alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ang silibasi sa mga pari, mga kapatid, ng Santa Iglesia Katolika ay hindi aral ng demonyo, tulad ng ipinapangaral po ng mga protestante. Gayon din naman, ang silibasi po ay nauukol lamang sa mga lalaking magpapare at sa mga kababaihan na pumapasok sa buhay relihiyosa. Hindi po totoong ipinagbabawal ng Santa Iglesia Katolika ang pag-aasawa sa kanyang mga kaanib. Hindi po ito para sa lahat ng miyembro ng Catholic Church. Ito po ay sa mga selected few, sa mga magpapareho. Yun ho yung konteksto ng celibacy. Hindi po ito para sa mga miyembro. Ito ay para sa mga papasok sa bukasyon ng pagpapari at pagmamadre. Mga kapatid,
Ang celibacy po ay isang pamamaraan ng paghirang ng Diyos sa lalaking pinagkalooban para sa buhay na ito. Ikalawa, ang celibacy po o ang hindi pag-aasawa ay kusang loob na tinatanggap ng isang lalaki na magpapare, na magbibigay sa kanya ng buong sarili niya sa Diyos. Pangatlo, ang celibacy ay isang personal na disiplina. Ito yung pagpipigil sa sarili. Ikaapat, ang celibacy ay hindi batas, doktrina o dogma ng Santa Iglesia Katolika. Ikalima, ang isang celibate, pare, religyoso o madre, kundi wala tayong ilaw mga kapatid. Tayo po ay nawala ng ilaw dito. Nag-ship ako sa data. Bigla nawala ng kuryente. So, tignan natin kung matutuloy natin to. Napaka-awkward. Walang background na ilaw. Tignan ko lang to Oh. Tignan natin kung makukuha natin na ano natin to. Dali lang Maglalagay tayo ng flashlight. Yun, mga kapatid. Kaya lang, pangit Yan Right. So, itutuloy ko lang mga kapatid, medyo awkward to ng konti, walang ilaw. Pwede ko naman itong tapusin na ngayon, kaya lang ilang ano na lang ho sasabihin ko, tapos na rin po ako Opo. Ikalima na binabanggit natin kanina, ang isang celibate na pare o madre, kundi makakapagpigil sa sarili ay maaari mag-asawa po. Ano pong gagawin nila? Yung mga hindi makapagpipigil na magde-decide mag-asawa later on. Kinakailangan po nilang kumuha ng dispensation upang maging formal ang kanilang pagtalikod sa kanyang ministry. Siya po ay hindi na maaring gumanap o magasiwa sa mga sakramento ng simbahan. Once na mag-decide ang pare na lumabas sa pagiging pare, pag-aasawa siya, pwede naman. Hindi naman ipinagbabawal ng simbahan po yun. Kaya lang, hindi na siya po pwedeng makabalik. Okay, yun po yung decision dyan, mga kapatid. 1 Corinthians 11:1, ang sabi ho ron, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po sinasabi ni Pablo. Si Pablo kasi ay wala pong asawa. 1 Corinthians 7:8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko, sabi ni Pablo. 1 Corinthians 7:7, nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, at ang mga ito hindi pare-pareho. Now, tulad na sinabi ng Panginoon Hesus, mga kapatid, mayroong namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Yung simulaing binabanggit natin, yung celibacy at ang tunay na sumunod sa kordero. Huling talata natin, pahayag 14:4, ang sabi po, ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, hindi sila nag-asawa. Sumunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Medyo alanganin po, mainit ito sa paligid ko. Sobrang init ngayon. Hindi ko alam kung kailan babalik tong ilaw. Pero bukas ng gabi, subukan po nating pag-usapan. Part 3 tayo ng celibacy. Meron bang tinukoy na pari sa Biblia na hindi nag-asawa para sa Panginoon? Yan po yung pag-uusapan natin bukas ng gabi sa ating usapang Katolisismo. Time check tayo, alas 8:35 ng gabi. Mga kapatid, maraming salamat for joining at I have to close this. Medyo hindi na ako convenient sa lagay ko rito ngayon. Pakipasa po yung ating video sa mga tropa natin sa buong Catholic community nationwide. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn, Brad Caris mula rito sa Negros Occidental. See you bukas ng umaga alas 5:50 ng madaling araw sa Pilipinas. Ingat po kayo mga kapatid. Ingat po. God bless and bye for now.